Nasaan na ang iglesia na sinabi ni Jesus sa Biblia na itatayo ko ang aking iglesia? Kung ito ay naitayo niya at naipangaral kasama ang kanyang mga alagad at mga apostol, ay nasaan na ito ngayon? Naglaho ba ito sa daigdig at sa kasaysayan? O dili kaya naman ay napalitan ng ibang higit na kilalang samahan, relihiyon o sekta? Inaangkin ng relihiyong Katoliko na sila ang iglesia na itinayo ni Jesus sa Jerusalem at namamalagi sa pag-exist magpahanggang ngayon. May katotohanan ba ito? Lilitaw lamang na may kaugnayan sila sa iglesia noong unang siglo na sinabi ni Jesus na aking iglesia. May iba namang itinuturo ang iglesia ni Kristo na pinangunahan ni Ginoong Felix Manalo tungkol dito at sa iglesia na itinayo ni Jesus. Kung ihiramin ko ang kanilang mga terminolohiya, sinasabi nila na natalikod o naitalikod. Sa English ay apostatized ang iglesia ng Panginoong Jesus. Kung tatanggapin ko na naitalikod o apostatized ang iglesyang iyon, ay dalawang bagay ang pwedeng kinahinatnan o nangyari dito. Una, ang iglesia ay nawala o naglaho at hindi na umiiral ngayon. Pangalawa, ito ay patuloy na umiiral o nag-e-exist, subalit maaaring hindi na siya yung dating siya. Sa madaling salita, nagbago, nag-iba, nagbagong mukha. Tatandaan na ang mga tupa ni Jesus ay sumusunod sa kanya. Maaaring hindi na si Jesus ang nasusunod sa iglesyang ito kung sakali man nga na existing pa siya sa ngayon. Alin kaya sa dalawa ang nangyari? Pinakinggan ko ang katuruan ng INC na naituro sa kanilang mga pagsamba na naitalikod nga raw ang iglesia. Subalit, wala akong narinig na ang iglesia ay nawala o hindi na umiiral. O kaya baka mali ang pagkaunawa ko. Kung wala akong narinig na salitang nawala, ay lilitaw na ang iglesia na itinayo ni Jesus ay nag-e-exist pa hanggang ngayon. Nag-e-exist pa nga ba hanggang ngayon? O nawala na ang iglesia na itinayo ni Jesus sa Jerusalem? Samahan niyo akong suysuyin, ugatin sa kasaysayan, halungkatin ang nakaraan at iugnay sa kasalukuyan at nang mapatunayan. Itatayo ko ang aking iglesia. Yan ang pangungusap ng mahal na Jesus. Walang magsasabi na hindi ito nangyari, na hindi ito naitayo. Katunayang naitayo ay dito napabilang ang mga alagad at apostol ni Jesus. At ito yung ipinangaral nila. Sabi nga sa Biblia ay idinaragdag ng Diyos sa iglesia araw-araw ang mga dapat na maligtas. So malinaw na naitayo talaga ito. Walang duda. At patuloy ito sa paglago kahit nung ang mahal na Jesus ay nasa langit na. Ang katunayan ay ang conversion of Apostle Paul. At yung mga napangaralan niya na mga hintil na napabilang doon sa iglesyang yon. Sa madaling salita ay lumaki at lumaganap ang iglesia. Yun nga lamang, sa simula pa lang ay may warning na ang mahal na Jesus sa mga alagad niya na sila ay pag-uusigin at papatayin dahil sa kanyang pangalan. Saksi ang kasaysayan sa mapait na kinahantungan ng mga alagad ni Jesus, lalo na ng mga apostol na dumaan sa tabak ng kamatayan. Ang kahuli-hulihang apostol na namatay ay si Apostol Juan noong mga bandang 99 AD. Sinasabi sa kasaysayan na lumitaw pagkatapos nito ang mga tinatawag na Apostolic Fathers o mga Church Fathers na sinasabing may direktang kaugnayan sa mga apostol kagaya ni Apostol Juan. At itong mga Apostolic Fathers ay nabuhay sa pagitan ng mga huling bahagi ng 1st century, unang siglo, hanggang 2nd century o pangalawang siglo. Ang mga kilala sa mga ito ay sina Clement of Rome, Ignatius of Antioch, at Polycarp of Smyrna. Si Ignatius ay sinasabing estudyante ni Apostol Juan, samantalang si Polycarp naman ay disipulo
ni Apostol Juan pa rin. Kung susundan ang ganitong pangyayari ay lilitaw na mayroon nga silang kaugnayan sa ilang apostol kung hindi man sa lahat. Ang tatlong ito kasama ang ilan pa na mga sumunod sa kanila na mga church fathers ay may mga isinulat na epistle kagaya ni Clement, subalit sa mga panahon na iyon ay tapos na ang Biblia at hindi na itinuturing na bahagi ng New Testament, bagaman at may mga nagsasabi rin na dapat ay kabilang din sa bagong tipan yung mga sinulat na yon ng mga church fathers, itong mga apostolic fathers. Matatandaan na ang huling aklat ng Biblia ay ang Apokalipsis na isinulat ni Apostol Juan at hanggang dito lamang ang bilang ng mga aklat ng Biblia na kinasihan o sabi nga ay inspired at napabilang sa kanyang kabuuan, 66 na lahat. Lilitaw din na anuman ang mga nakasulat na ito na isinulat ng mga apostolic fathers ay hindi mababasa sa Biblia o wala sa sagradong kasulatan. Balikan natin ang tanong na nawala ba ang iglesia na itinayo ng mahal na Jesus noong unang siglo? Batay sa mga pangyayaring ito, para sa akin ay hindi ito nawala. Kung pisikal na organisasyon ang pag-uusapan, kung uugatin, kung susuy-suyin pa natin, kung uugatin pa ang mga sumunod na pangyayari, ay maaaring banggitin ang paglawak ng impluwensya nito. At sa katunayan ay nagbago ang estado nito mula sa pagiging hinahamak at inuusig, pinapatay ang mga miyembro hanggang sa ito ay naging makapangyarihan at naging opisyal pa na relihiyon ng Imperyo Romano sa panahong ang emperador ng Roma mismo na si Constantino ay naging Christian noong AD 312. Sabi nga sa kasaysayan, during the reign of Roman Emperor Constantine the Great, 306 to 337 AD, Christianity began to transition to the dominant religion of the Roman Empire. Matatandaan na bago ang taong ito ay dumaan ang mga Kristiyano sa matinding pag-uusig o persecution ng Imperyo Romano mismo. Ayon sa tala, the first recorded official persecution of Christians on behalf of the Roman Empire was in AD 64, when, as reported by the Roman historian Tacitus, Emperor Nero attempted to blame Christians for the Great Fire of Rome. According to church tradition, it was during the reign of Nero that Peter and Paul were martyred in Rome. Christians suffered from sporadic and localized persecutions over a period of 2.5 centuries. Their refusal to participate in the imperial cult was considered an act of treason and was thus punishable by execution. The most widespread official persecution was carried out by Diocletian beginning in 303. During the Great Persecution, the emperor ordered Christian buildings and the homes of Christians torn down and their sacred books collected and burned. Christians were arrested, tortured, mutilated, burned, starved, and condemned to gladiatorial contests to amuse spectators. Ito ang ibinabala ni Jesus na sasapitin ng kanyang mga alagad. Pero, kagaya ng nasabi na, ay naging makapangyarihan ng iglesyang ito at dumating ang panahon na ito na ang naging instrumento ng mga emperador at leader politikal sa pang-aabuso at pagpatay. Nasabi ko sa unahan na sa aking palagay at pagkaunawa, ay hindi nawala ang iglesia at ito ay nag-exist sa panahon ng mga emperador Romano hanggang sa kasalukuyang panahon. Subalit, ang tanong ay, ito pa ba ang dating iglesia na ang uri ay makalangit at nagtuturo ng daan sa kaligtasan o tama ang itinuturo ng INC na ito ay natalikod o naitalikod sa tunay na pananampalataya? Ang pagtalikod, sabi nila, ay yung hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos, bagkus ay yung pagsunod sa mga maling aral na wala sa Biblia at magbubulid sa kapahamakan. Kung sinasabi nila na naitalikod ang unang iglesia,
ay lilitaw na iba na ang aral o katuruan na sinusunod ngayon sa patuloy na umiiral na iglesia. Hindi na ang mga aral ni Jesus, na kung may nawala man ay yung aral na magaling, aral na makabiblia, yun ang nawala. Ibang aral na ang itinuturo. Totoo ba ito? Alam ng lahat na ang mga Apostolic Fathers ay mga pangunahing theologian ng simbahang Katoliko. Ang marurunong na tao na di umano ay pumalit sa mga apostol sa pangunguna sa iglesia. Lilitaw na ang Iglesia Katolika ngayon, ang pisikal na organisasyon o ang nagpapatuloy na iglesia na nagsimula noong unang siglo. Ito ang ilang tanong. Bakit iba ang pangalan nito? Sinabi ba ni Jesus at ng kanyang mga apostol na ang magiging pangalan nito ay ang kabanal-banalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Bakit nagtuturo ito ng mga aral na iba sa itinuturo ng Biblia na siyang dahilan ng pagpo-post ni Martin Luther ng kanyang 95 Theses sa simbahan ng Wittenberg sa Germany noong October 31, 1517 na nauwi nagresulta sa pagkakaroon o pagbangon ng Protestantismo. Yung titulong Father sa mga kaparian at kapapahan, di ba nag-iisa lang ang Father nating lahat? Ang Diyos sa langit na lumalang sa atin, siya ang nag-iisang Ama ng ating kaluluwa. Siyempre, iba naman yung pagiging father o ama ng ating tatay o asawa ng ating nanay. Hindi kasama sa usapan yon. Noong taong AD 325 sa Konsilyo ng Katoliko sa Nicea, ay pinagtibay na Diyos daw si Jesus. Ito ang tanong, kung Diyos talaga si Jesus sa simula pa at mababasa sa Biblia, ay bakit kailangang pagtibayin pa? Noon naman taong 381 sa Konsilyo sa Constantinople, pinagtibay din na kapantay daw ng Diyos at ni Jesus ang Holy Spirit sa pagiging Diyos. Bakit nga kailangan pa ng konsilyo para pagtibayin ang pagiging Diyos ng Holy Spirit kung talagang Diyos na siya sa simula pa at nasa Biblia? Lilitaw mga tao ang nag-decide, ang nagdeklara ng pagiging Diyos ni Jesus at ng Holy Spirit. Ano ba ang nasa Biblia? Di ba sinabi ng Diyos, ako ang Diyos at wala nang iba pa? Sinabi ni Jesus, ako ay tao na nagsaysay ng katotohanan. Di ba't ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Diyos na isinusugo at nagpapalakas sa mga mananampalataya? Isinusugo rin siya ng anak. Paano naging Diyos ang Holy Spirit at kapantay ng Diyos? Balikan natin ang pangalang Catholic Church. Kailan ito nabuo at itinawag sa iglesia? Ito ay unang lumitaw sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch noong 110 AD. Kaya pala, wala sa Biblia. Ito ba yung sinabi ni Jesus na pagliligaw sa kanyang mga alagad at papaniwalain at pasusunurin sa mga maling aral? Ang simbahan din bang ito yung tinutukoy ng Diyos nung sinabi niya sa mga anak niya na magsilabas kayo sa kanya, bayan ko? Kung ito nga iyon ay talagang hindi na ito sa Diyos at ito ay hindi na sumusunod sa kanyang mga utos at aral na nasa Biblia. Kung gayon ay malibang sabihin na naitalikod nga ito kagaya ng paunang babala ng mahal na Jesus at ang mga nagpasimuno o nanguna sa bagay na ito sa iglesia mismo nang galing at nagkatotoo ang sinabi ni Jesus na mula sa inyo ay lilitaw ang mga bulaang guro at ililigaw ang marami.